Smart Daily Budget Planner, Greedy Algorithm. Purpose of the project. The Smart Daily Budget Planner is designed to help you take control of your daily spending. Its main goal is to stop you from losing track of your money by turning a messy list of expenses into an organized, easy to read plan. Ang Smart Daily Budget Planner ay ginawa para tulungan ng mga tao na makontrol ang kanilang araw-araw na gastos. Ginawa itong mas maayos at madaling maintindihan ang pagbabudget ng pera upang maiwasan ng sobrang paggasto at pagkawala ng pera sa hindi importanteng bagay. By using a greedy rule, it ensures that your most important needs are always prioritized, helping you save your money for what matters most. Sa paggamit ng greedy rule, inuuna ng system ang pinakamahalagang pangangailangan bago ang ibang gastusin. Nakakatulong ito upang mas makatipid at mas magamit ng tama ang pera para sa mga importanteng bagay. Yun yung ibig sabihin ng greedy rule. Terms of the project. This project is a smart web tool that works directly in your browser. When you enter what you bought and how much it costs, the app doesn't just list them in the order. You type them, it automatically sort them by importance, putting your needs like food or rent at the very top and your wants like games or threats at the bottom. Kapag naglagay ang user ng mga binili at ang halaga ng bawat isa, hindi lamang ito pinapakita ang listahan base sa pagkakasunod ng pag-input. Automatic nitong inaayos ang mga ito ayon sa kahalagahan. Inuuna nito ang mga needs o mga halagang pangangailangan tulad ng pagkain, renta, at bayarin. Habang inilalagay naman sa ibaba ang mga wants o hindi gaano importante ang gastusin tulad ng luho o threats. It also acts as live calculator, adding up all your costs in real time so you always know exactly how much you have spent for the day. Ang bukod dito, nagsisilbi rin itong live calculator dahil automatic itong pinakalkula at ina-update ang kabuuang gastusin sa real time. Dahil dito, ang madaling masusubaybayan ng user kung magkano na ang kanyang nagagastos sa loob ng isang araw. Sa pamamagitan ng sistemang ito, ang natutulungan ng mga gumagamit na maging organized at responsible at mag-ingat sa paghawak ng kanilang budget at gastusin. User Interface Layer. Dito sa una, input module. Ito yung part ng system kung saan naglalagay ang user ng information gamit ang HTML form elements tulad ng text fields, numeric inputs, at drop-down menus. Dito ini-input ng user ang mga data gaya ng expense name, amount, at category para ma-process ng system. Dito naman sa pangalawa is display module. Ito naman ang responsible para sa pag-show ng expense list at total. Tapos, dynamic ito, meaning automatic na nag-a-update kapag may bagong data. Gumagamit din ito ng CSS para maging maayos at madaling maintindihan ang design at layout ng interface. Tapos next, dito naman sa logic layer. Event handling. Gumagamit ang system ng JavaScript event listeners para ma-detect ang action ng user. Tulad ng pag-click sa add expense button. Kapag may interaction si user, saka gagawa ng response si system. Tapos next, data validation. Ito yung nag-check kung kumpleto ang input fields bago ipasok ang data sa system. Mini-make sure na walang blank or invalid data na masisave para maiwasan ng errors.
Tapos, third is algorithm execution. Ito ang main processor ng system na nagpapatakbo ng sorting logic tulad ng apply greedy algorithm. Automatic nitong inaayos on nire-order ang data kapag may nagdagdag o nagbagong information sa dataset. Tapos, next is the data layer. Dito naman sa data layer, yung first is data management. Dito naman is yung system ay may array of objects na tinatawag na expenses. Tapos, bawat object ay naglalaman ng mga information tulad ng name, amount, at priority. Ito yung nagsisilbing storage ng expense data habang ginagamit yung system. Tapos dito naman sa next is temporary persistence. Dito naman is temporary lang na nakastore yung data sa browser. Tapos, habang ginagamit yung system. Tapos kapag may changes, automatic agad itong lumalabas sa UI without refreshing the page. Purpose of the algorithm in the system. Greedy algorithm. Ano nga ba ang purpose ng greedy algorithm sa Smart Daily Budget Planner? So, we all know, yung greedy algorithm is priority niya yung best option or yung best choice. So, sa Smart Daily Budget Planner, meron tayong 3 choices dyan. Ito yung needs, important, and yung wants. So, the Smart Daily Budget Planner uses a greedy algorithm to manage and organize daily expenses in a way that prioritizes the most important needs first before less important ones. So, gaya nga ng sabi ko, yung greedy algorithm is nagfo-focus sa mas best option. So, yung needs. Ano nga ba yung needs? Yung needs, ito yung mga food, electric bill, and water bill. So, ano nga ba yung wants? Ito yung wants. For example, yung PlayStation, wants yun. Then, yung mga iba pang luho, ganun. Yung mga figurine like Legos and other stuff. Then, dito naman, the main idea of the algorithm is to always choose the best immediate option at every step, which in this system means sorting and handling expenses based on their priority level. So, dito naman, for example, naglagay tayo sa system ng electric bill, tas yung expenses niya, which is comes around 1,500. And malalagay sa needs yun. So, bali yung electric bill is mapupunta sa needs. And kapag PS5 naman yung linagay mo, mapupunta sa wants. So, yung mapopokus sa system natin is yung needs. Kasi, ito yung mas priority dapat. Kasi needs to. Oh. And then, objectives of the greedy algorithm in the system. Gaya nga nasabi ko, ginamit yung greedy algorithm dito para i-prioritize yung mga essential na gamit. It ensures that needs priority 3, such as foods, transportation, and basic necessities are placed at the top of the list before important and want expenses. So yung needs, dapat ito yung laging napa-priority kasi yun yung kailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya yung greedy algorithm is ito yung pina-priority, yung needs, kesa sa important and wants expenses. Kaya sobrang effective nitong greedy algorithm sa smart budget planning system kasi mas inuuna yung needs kesa sa important at want. So, optimize budget allocation.
It helps user clearly see where their money should go first, making sure that limited budgets are spent wisely on high priority items before non-essential one. So, ginamit din namin yung greedy algorithm para matulungan yung mga tao na makita yung mga pinaggagamitan ng pera nila. Kasi mas madalas yung mga tao is nako-confuse kung saan nadadala yung pera nila. Minsan nag-overspend or underspend sa mga ibang bagay. Minsan mas nauuna yung mga wants kaysa sa mga needs, which is not good. Kaya itong greedy algorithm na ito is mas pino-focus yung budget planning sa mga needs. Sila yung mga high priority. Right? And in this part, provide fast and efficient decision making. So, once na nag-input ka ng mga bagay like PS5 or food, ano ba yung mga importante sa dalawa? Siyempre yung food. Yung mga food is kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung wala to, maghihirap tayo. So instead of analyzing all possible spending combination, the algorithm quickly sorts expenses based on priority, making the system simple, fast, and efficient. So once na yung food, electric bill, and yung water bill, at yung mga ibang bagay pa na kailangan para sa araw-araw na pamumuhay natin, sila yung nagiging priority number one. Then yung mga important is number 2, and yung wants is number 3. So yung ulitin ko. So yung priority number 1 is needs. Priority number 2 is important. Then yung priority number 3 is wants. So yung greedy algorithm, inuuna yung mga needs. Yung priority yung mga best choices. Ganun. Para hindi maghirap yung user. How the algorithm works in the system. Kung paano gumagana yung algorithm sa Smart Daily budget planner system. Ginagamit namin yung algorithm kasi greedy algorithm ay pumipili muna ng mga pinaka-importanteng bagay bago ang hindi gaanong mahalaga. Sa system namin, inuuna nitong i-prioritize tsaka ayusin yung mga expenses para mas madaling makita ng user kung alin ang pinakamahalaga. Tapos, dito naman, kapag naglagay ang user ng expenses, binibigyan nito ng priority value. Ang needs ay may value na 3 dahil ito ang pinakamahalaga. Then ang important naman ay may value na 2. At ang wants ay may value na 1 dahil ito ang pinakamababang priority. Sa ganitong paraan, natutulungan ng system ang user na malaman kung alin ang dapat unahin sa paggastos. Tapos dito, katapos nilagay ang expenses, ini-store ito ng system sa isang array o listahan. Pagkatapos nito, ginagamit ng greedy algorithm ang sorting process para ayusin ang listahan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang priority. Ibig sabihin, yun ang lalabas sa screen ang pinakamalagang expenses. Pagkatapos ma-sort, kinocompute o kinakalkula ng system ang total expenses ng user. Dahil dito, mas magiging aware ang user sa kanyang paggastos at mas matulungan siyang mag-manage ng budget. So, ito naman po yung code namin. Ito yung mga function niya. Yung function add expense, ito yung gumagana kapag
pinindot natin yung button na add expense. Once na napindot yun, gagana to. And dito naman sa part na to, ito yung mga mag-i-store ng mga data sa mga input ng user. And this naman, ito yung magde-determine kung meron ba or walang in-input yung user. For example, naglagay na expense, electric bills, and sa amount is hindi niya nalagyan. So, gaganon nun to, yung if na function na to, and lalabas to. And once na ganun yung cases, magre-return nun. And ito naman is dito mag-i-store yung data na in-input ng user. And this one naman is yung function apply greedy algorithm. Ito yung nagde-determine kung anong priority ba yung in-input ng user. For example, yung in-input niya is food, tapos yung priority is needs. Dito nun, i-determine niya kung number 1 or number 3 ba yun. So, in this case naman, kapag yung user is in-input niya is needs, then yung expense name is food. So, yung magiging priority nun is number 1 siya. Then, in this one naman, dito naman magde-display yung mga expenses natin. Ito. And dito naman, dito malalagay kung needs, important, or wants ba. Tapos, dito naman, yung function delete expense, kapag may namali yung user, pwede niyang i-delete yung expense na yun sa ating system. So, ganun lang kadali yung system namin. In this function, dito magde-determine kung anong priority number ba yung expense. Then, ito rin, ito yung mga ilalagay sa sa display expense. Yan. Then, itong function naman na to, ito yung magpa-function sa total expenses natin. For example, yung user is, yung food niya is 500 and yung water bill is 1,500 equals to 2,000. Ito na yung magto-total. So, that's it. Yun lang po yung function ng code namin. Ganun lang po kasimple. And ngayon, papakita ko na po kung paano siya gamitin. Yan po. Food. 500. As you can see po, yung food is number 1 rank. Kasi priority needs is needs siya. Kaya magiging number 1. And for example, PS5. 2,000. For example is that cost yung 30K. 1 siya. Yun. As you can see, yung PS5 is mas mababa sa food sa priority rank. Paano kung important yung ilalagay? So, as you can see, yung working shoes is magiging number 2 at yung PS5 is magiging number 3. Kasi yung working shoes is much important kesa sa PS5. Pero yung food is yung pinaka-importante sa tatlong to. Kasi siya yung needs. Kaya siya yung magiging number 1. And ito naman, itong example naman na to, kapag paano kung walang ilalagay na amount? For example, Lego. Once. Ayan. Yung if statement kanina, ito yung lilitaw. This one. Bawal po yun. Kapag ganito yung in-input nyo, hindi lilitaw dito. For example, Lego. 100. So, as you can see,
nag-input na rin ako sa wants. So, nalitaw na rin dito yung Lego. And isa pang example, so as you can see, yung electric bill yung pinakahuli kong in-input dito. Pero, naging number 2 pa rin siya. Bakit? Kasi needs pa rin siya. Mas importante yung needs kaysa sa important at sa wants. And ganito naman kung paano natin i-delete yung mga expenses. Pero first, papakita ko muna yung total nito lahat bago natin siya i-delete. Ayan. Magto-total ng 32,800. And ngayon, i-delete natin lahat nito. So, ganun lang yung system namin. Smart Daily Budget Planner using greedy algorithm. So, yung greedy algorithm, pipiliin niya yung pinaka-best or yung mas dapat priority ng user, which is yung needs. And that's all. Thank you po.